Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng ABS-CBN News. Nagbabala si PCO Acting Secretary Dave Gomez na pananagutin ang mga nagpapakalat ng fake news o misinformation na aniyay nakakasira sa tiwala ng publiko. Ito ang pahayag ng Secretary. Misinformation undermines public trust, endangers lives, and will be met with swift, lawful consequences. Wow naman. Salamat po. Sana lahat na nagpapakalat ng misinformation, aksyonan ninyo. Maganda po ito. Saludo ako. Kailang baka naman selective. Kasi ako, galit din ako sa mga nagpapakalat ng fake news. Kasi pagsisinungaling yan eh. Galit ang Diyos sa mga sinungaling. Kaya ang aking dalangin, every morning, sabi ko, Lord, tulungan mo ako sa aking vlogging journey na hindi ako magpakalat ng fake news. So sige, kasuhan nyo. Ang tanong, sino bang pinaka-latest nga nagpakalat ng misinformation? Yung kay Saldico. Ano yon? Nahuli na si Saldico. Sabi gumastos pa tayo. Taong bayan, gumastos. Nagpadala ng high-level delegation sa Czech Republic para makipag-coordinate. Para maipauwi na si Saldico dito sa bansa. Ano? Meron bang Saldico na nahuli? Ay, hindi. General term lang yung... Huwag nyo naman kaming ituring na mga bobo. General term lang yun. Pag sinabing nahuli, pwedeng na-stop lang, pwedeng hindi nakagalaw. Saan ang ibig sabihin? Yung isda. Sabihin mo, ang ulam namin, isda na na-stop lang. Di ba? Kung nahuli, talagang nahuli. Nahawakan. Sige nga. Pakisagot ko no. PCO. Yung post ng Pangulo. Nahuli na si Saldico. Hindi ba yun misinformation? Tama yun sa misinformation undermines public trust. Kaya marami nang hindi nagtitiwala sa gobyernong ito. Tingnan natin ang tinatawanan na lang kayo ng taong bayan. Tingnan nyo 1,400 ang nag-react. 973 tumatawa. 23 ang galit. 386 lang ang nag-like. So, anong percentage nito? Nasa 85%. Tinatawanan kayo ng publiko. So, tama. Dahil nag-misinformation ang Pangulo, kaya mababa ang tiwala ng publiko. Kaya, okay yun. Ang mga nagpapakalat ng fake news, papanagutin. Kailang simulan nyo sa inyong bakuran. May nabasa akong post. Si Department of Foreign Affairs Secretary Lazaro, isa siyang matinong secretary para sa akin. Bilib ako sa secretary na ito. Tinanong siya ng media, sino ba yung tao na nag-inform sa presidente na nahuli na si Saldico? Kasi in a way naman, ang Pangulo, ang tanging kasalanan niya is naging sobrang excited siya dahil magandang development yun eh. Ipinost niya kaagad.
kung maingat lang sana ang Pangulo, tina-verify niya muna ng maigi. Tapos nung verified na, inatasan niya ang ahensya ng gobyerno na mag-announce. So, ganun sana. Para kung napalpak ang announcement, hindi siya ang direktang sisihin ng taong bayan. Problema sa Pangulo natin, nagiging reporter na lang eh. I have high respect to the office of the President. Kasi binutuhan ka ng 31.6 million. Dapat pangalagaan mo ang dignidad ng opisina. Bakit presidente nagiging reporter? Okay lang sana kung yung nire-report niya, mga mahalagang bagay. Kahit nga, pag-utang sa SSS, inire-report na lang niya. Kahit yung, ano ba itong pinaka-latest? Yung mga buntis na mas malaki na ngayon ang benefits ng mga anak. Nire-report niya yung mga ganun. Sobra naman, oy. But anyway, kung ako ang masusunod, opinion ko lang ito, kung sino man yung nag-feed ng information kay President Marcos na nahuli na si Saldico, yun ang parusahan. Sisantihin or whatever. Kailang wala naman tayong... So, sino ang... ito. Biglang hinuli, warrant of arrest, Jason Sa. Yun, ang inaakusahan nila ng fake news dahil daw sa pag-post ni Mr. Jason Sa ng medical. Karon mo na niyang mga yerong ay panghatag sa mga tao. So bahalag nagaulan. Pangyod sila, duol gyud sila kay nalipay silang matagaan og yero. So kompleto. Nalipay daw si ate. So kompleto gyud, lansang, pako, plinsen o yero, kompleto. Tanan. So nani sila ang matagaan. Salamat kayo sa Ginoo, sir, nga Salamat daw gid sa Ginoo si ate nga naabot na gid ang yero. Di pa gid kayo bisag ulan kadako. Nani mi dito sa highway. Oo. Tanaw gid namo ang ko. Yatag nga yero. Sige. So ang uban naalang sila sa ilang balay, so magkuha lang sila karon kay ulan man nga kusog karon. So wala gid tanan nakaani tungod sa ulan. So ihatod na sa iyaha sa balo nga bahin nga yero. Ug karon mo na ni ang balay ni nanay sa usa ka balo. Oo, kaginuda man gid kan doon ano, ato man hano ato nos tulo. Oh, ang iyang balay karon gaulan man, so inaani na gyud ang tulo. Oo, yan ano yan naman ina gayo. So muna ni ang iyang higdaanan. Oo. So nagatulog gyud ang tubig Ato man ano. tungod sa ulan. So naa na gyud sa iyang higdaanan. So gipansumpay-sumpay lang gani ang hero ang sako. So inaani na gyud ang iyang pagpuyo in town Ngano ni sila nanay. sa Ginoo nga naay hinabang nga sin sa apo nga naluoy gyapon sila sa apo nga lisod kayo akong kabutang kay lisod ang walay bana. Uy, balo naman gud siya. Ani, wala na biya akong magkasampit, di ko pagkasampit og anak. Oo, Lisod na. oo, salamat. Man, salamat kaayo sa
dunir sa sinsa salamat sa Ginoo nanlanginan ug sa tigtig yung kuminginon kay do na wa ka na ko sin. Oh, sige, salamat kayo, nanay. Salamat sa iyo sa tulong si Dito. Oo, sige, nanay.